ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na binibiyayaan ng anak, ngunit hindi pa handang maging magulang. Meron namang hindi nagkakaroon pero sa kanila mo mahahanap ang pagmamahal ng isang tatay at nanay. Ikaw kabarangay, mabuting magulang ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Tumutukoy yon sa ugali na namana ng isang anak sa kanyang magulang. Pero sa ibabahagi ko ngayong araw sa Barangay Love Stories ay gusto kong ikwento ang magkaibang ugali ng nanay at tiyuhin ko bilang magkapatid na nanggaling sa isang magulang o iisang puno. Ngunit magkaibang bunga. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sedi. 31 years old at isang OFW dito sa London, sa United Kingdom. Nagtatrabaho ako bilang isang ER nurse at nasa 6 na taon na ako rito since 2018. Sa Quezon City ako pinanganak at nagkaisip, Papa Dudut. Masasabi ko na mahirap malayo sa pamilya at mas naging challenging ang lahat noong nagkaroon ng pandemya. Pero sa tulong at awa ng Diyos ay kinakaya ko naman, Papa Dudut. Buti na lang at merong programa ninyo na napapakinggan ko online, kaya naman nalilibang ako at kahit papaano ay nababawasan ang aking kalungkutan. Tapos isang araw ay nag-decide ako magpadala ng email sa inyo na naglalaman ng aking kwento. Pero hindi lang ito tungkol sa akin at sa pamilya namin dahil malaking bahagi nito ay tungkol din sa tiyuhin ko na nagngangalang Randy. At magsisimula ang lahat taong 1993 kung kailan pinanganak ako ng nanay Mirna ko, Papa Dudut. Ano ba yun, ate? Ha? Hala, umiiyak ang pamangkin ko. Kaya nga buhatin mo muna, patahanin mo. Nakakairita eh. Ay, sige, gusto ko yan. Katutulog ko lang, bigla na naman yan umiyak, kakainis. Tahan na, baby. Nandito na ang iyong magandang tito. Psst, tahan na. Hoy, ano ba sinasabi mo dyan? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Di ba, baby? O, di ba? Sang-ayon yung anak mo? Paano sasang-ayon? Hindi yan nakakapagsalita. Ay nako, akin na nga yung anak ko. Dali, akin na. Akala ko ba ayaw mo sa anak mo? Bakit mo kinukuha sa akin? Ha? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Nahahalata ko kasi na lagi kang naiinis kay baby. Sabi mo pa nga nung isang araw, sana di mo na lang siya pinanganak. Sinong di maiinis sa batang yan? Kung makaatungal ng iyak, wagas. Natural, bata nga eh. Sanggol, baby. Para ka namang di dumaan sa pagiging iyakin. Pwede ba? Huwag mo akong pilosopohin. Hindi kita pinipilosopo, ate. Sinasabi ko lang yung totoo. Saka bakit ba kasi ang init ng dugo mo sa pamangkin ko? Tinatanong mo pa talaga? Tukmul tatay niyan eh. Baka paglaki niyan magmana sa damuho na yun. Walang kasalanan yung anak mo kaya wag mo sa kanya isisi yung ugali ng tatay niya. Saka sa inyong tatlo, siya yung biktima. At paano naman nangyari yon? Siyempre, nabuo siya dahil di kayo nag-ingat. Tapos sa kanya kayo magagalit. Sige, hindi na ako sa kanya magagalit kundi sa'yo na. Oh, bakit naman napunta sa akin galit mo dyan? Inaano ka ng beauty ko. Naalibadbaran talaga ako sa'yo at dyan sa kabaklaan mo. Lahat na lang talaga ng makita mo, damay sa inis mo. Nakakainis naman talaga eh. Sigurado ako na kung nabubuhay si nanay at tatay, di nila papayagan yung pagiging binabae mo. Kaso nga, wala na sila.
Saka mabait kaya mga magulang natin. Kaya nga siguro sila kinuha agad sa atin. Basta, kung ayos lang sa kanila yung pagiging bakla mo, sa akin, hindi pa rin. Akala mo naman may magagawa ka para pigilan ang kabaklaan ko. Kaya nga akin yung anak ko. Mahawa pa siya sa pananalita at kilos mo. O ayan. Pag umiyak yan, wag mo akong tatawagin sa labas ha. Ha? Bakit naman hindi? Makikipaglaro ako sa mga kaibigan kong babae. Magsaing ka muna at magpakulo ng tubig bago ka makipaglaro. Ate naman. Mamaya na lang. Sasampalin na talaga kita. Oo na. Magsasaing na nga at magpapakulo ng tubig. Mahal na Reyna. Sumasagot ka pa talagang bakla ka? Papadudot maagang naulila sina Nanay at Tito Randy nang magkasunod na magkasakit at pumanaw ang mga magulang nila. Simula noon ay si Nanay na ang kumayod para sa kanilang magkapatid. Bali nagrenta sila ng maliit na paupahan habang nagtatrabaho sa factory ang nanay. Nung pinanganak ako ni Nanay ay 20 years old lamang siya. Wala akong tatay dahil aksidente lang daw ang pagkakabuntis sa akin. Pero hindi naman ako lumaking walang father figure dahil nandyan naman ang Tito Randy ko, Papadudot. Magkasunuran lang sila ni Nanay pero magkaiba ang ugali nila. Ang tiyuhin kong yon ang nag-alaga sa akin at tumayong tatay ko kaya naman mahal na mahal ko siya. Kaya lang nang tumungtong ako sa edad na 5 base na rin sa kwento niya sa akin. Nung malaki na ako ay nagkaroon ng boyfriend si Nanay. Yun yung tatay ng kapatid kong babae, Papadudot. Sa pagkakalarawan ni Tito Rito ay masungit daw ito at hindi ako tanggap. Dahil madalas din ako nitong paluin kapag bumibisita sa bahay namin. Kaya umiiyak ako ng malakas at si Tito Randy lang ang nakapagpapatahan sa akin. Mahal na mahal ako ng tiyuhin ko at ayaw niyang sinasaktan ako ng kahit na sino, Papadudot. Ate, alam mo bang sinasaktan ng boyfriend mo si Sedi? Ha? Hindi ba normal lang yon lalo matigas ulo niyang pamangkin mo? Anong normal dun? Nagkakapasa na nga yung bata. Saka baka nakakalimutan mo, 5 taong gulang pa lang si Sedi. Hindi ko nakakalimutan yon. Ano palagay mo sa akin, Ulyanin? Parang wala ka namang pakialam sa anak mo. May pakialam ako sa kanya. At bilang nanay niya, alam ko na makulit siya. Kaya siya napapalo ng tatay-tatayan niya. Kahit na gaano pa kakulit si Sedi, hindi pa rin tama na paluin siya. Pagdidisiplina ang tawag doon, hindi mo ba alam yon? Sa bagay, wala ka nga palang anak. At kahit kailan, hindi ka naman magkakaanak. Dahil dyan sa kabaklaan mo. At ano na namang kinalaman ng kabaklaan ko rito? Malaki. Kasi nabanggit sa akin ng boyfriend ko na nasusuya raw siya sa pagmumukha mo. Ano? Nabanggit niya sa akin na ayaw niya sa mga bakla. Kaya naisip ko na paalisin ka na rito sa bahay ko. Bakit mo ko paaalisin? Nagbabayad ako ng renta rito. Alam ko pero matanda ka na. 24 ka na, diba? Oo, ano naman ngayon? Gusto na namin magsama lalo't magkakaanak na kami. Hindi raw siya makalipat dito dahil nandito ka pa. Sandali. Ano nga ulit yun? Magkakaanak na kayo? Oo, buntis na ako at gusto na namin bumuo ng pamilya. Kaya nga lilipat na siya rito para magsasama-sama na kami. Bakit mo ako pinaalis? Di ka ba nakakaintindi? Ayaw nga niya sa mga bakla. Di ayaw ko rin sa kanya. Huwag ka nga makipagtalo. Umalis ka na lang, total matanda ka naman na eh. Huwag ka nang makipagsiksikan dito sa amin. Magkanya-kanya na tayo. Pambihira. Di ko akalain ipagpapalit mo ako sa lalaking yon, ate. Anong klaseng kapatid ka? Baka nakakalimutan mo na matagal-tagal din kitang binuhay. Simula nang namatay si nanay at tatay, nagtrabaho na ako para makakain tayo. May pambayad sa renta at iba pang gastusin sa pamamahay natin. Masama pa bang hangarin ko na lumagay sa tahimik kasama yung magiging pamilya ko? Pero pamilya mo rin naman ako. Kung ipagtabuyan mo ko, parang di mo ko kapatid. Hindi naman mawawala pagiging kapatid ko sa iyo eh.
Saka hindi naman kita pinagtatabuyan. Ang sa akin lang, masikip na tayo rito. Hindi raw pinagtatabuyan, pero parang ganun na rin yun. Basta, buo na yung desisyon ko. Aalis ka na sa bahay na to. Ate naman eh. Huwag mo ako maati-ati dyan. O ano pang hinihintay mo? Simulan mo na mag-impake ng damit at gamit mo. Saan naman ako pupunta pag umalis ako? Di sa mga kaibigan mo. Makituloy ka muna sa kanila, lagi ka naman nandun, di ba? Tapos mag-ipon ka ng pera para makapagrenta ka. Kaya mo na yan, matanda ka na. Pati ba naman yun, ako pang pag-iisipin mo? Pero paano si Sedi? Ano paano si Sedi? Di ba? Sinasaktan nga siya ng boyfriend mo. Kawawa naman yung pamangkin ko. Hindi siya sinasaktan. Dinidisiplina lang siya. Saka huwag mo nang alalahanin si Sedi. Dahil ako pa rin naman ang nanay nun. Kung makapagsalita ka, akala mo sa matris mo lumabas yung anak ko. Masyado kang mapang-angkin. Manahimik ka nga. Papa Dudut, kahit na anong tutol ni Tito ay pinaalis pa rin siya ni nanay sa bahay. Wala na siyang nagawa kaya nang sumunod na araw ay nag-alsa balutan na raw siya, Papa Dudut. Natatandaan pang araw niya na ang lakas ng iyak ko dahil ayokong iwanan niya ako. Pero pinapasok lamang ako ni nanay sa bahay at nagsara ng pinto matapos ipagtabuyan paalis ang tiyuhin ko. Isa yon sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko sa murang edad, Papa Dudut. Kahit na magkapatid sina nanay at Tito Randy ay kitang-kita naman ang kaibahan ng kanilang pag-uugali. Kung i-describe ko, ang nanay ko ay masyado siyang matapang, taklesa at may pagkamataray. Kahit nga ako na anak niya ay madalas niyang saktan. Siguro ay dahil na rin sa kakulitan, lalo't bata pa ako noon. Pero nakarinig din ako ng hindi magagandang salita sa kanya, Papa Dudut. Tapos ay lagi niya akong kinakabit sa tatay ko at sa pang-iiwan nito sa amin noong araw. Kabaliktaran naman ng maaladragon niyang personality si Tito Randy. Dahil bakla ito, mahinhin itong magsalita at kumilos. At gustong gusto ko ang pagiging malumanay niya. Bagay na ayaw naman ni nanay dahil baka raw mahawa ako sa kabaklaan ng tiyuhin ko. Sa kabila ng lahat ay si Tito Randy na ang tumayong tatay ko. Kahit na hindi na siya nakatira sa bahay, dumadalaw pa rin siya doon para makita ko. Kaya nga minsan ko na ring hiniling sa mga bituin na sana, Papa Dudut, ay siya na lang talaga ang tunay kong tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2000 nang maghiwalay ang nanay ko at kinakasama niya. Sa loob ng 2 taon na pagsasama nila ay naranasan kong abusuhin sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ng tatay-tatayan ko at katulad ni nanay ay masakit din siyang magsalita, Papa Dudut. Noong bago sila naghiwalay ay napansin ko na madalas na ang pag-aaway nila. Bukang bibig din ang nanay ko na nalulong daw ito sa bisyo ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Naging bayolente na rin po ito at maging ang kapatid kong babae ay pinagbubuhatan na rin niya ng kamay. Doon na bumalik sa bahay namin si Tito Randy matapos siyang lapitan ni nanay para humingi ng tulong na mapaalis sa pamamahay namin ang dati niyang kinakasama. Kwento sa akin ng tiyuhin ko ay umabot pa sila noon sa barangay. Noong nakatira na ulit sa bahay namin ang tiyuhin ko ay pinakamasaya ko sa lahat. Kasi pakiramdam ko ay bumalik na yung tao na totoong nagmamahal sa akin. At sa loob ng 11 years, si Tito Randy ang bumuhay sa pamilya namin sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang trabaho. Tulad ng pagwe-waiter sa beer house, makeup artist, tendera ng mga damit, pagkain at beauty products at sa uli ay parlolista. Nagtrabaho rin naman si nanay pero ayon sa tito ko ay lagi raw natatanggal sa mga pinapasukan dahil walang tiyaga at laging uma-absent. Kaya hindi talaga magawang magpahinga ng tiyuhin ko sa pagkayod lalo na at siyang nagpapaaral sa aming magkapatid, Papa Dudut.
Oh, nandito ka na pala, Sedi. Kumakatito ka parang hindi mo ako nakita. Ay, hello po, Nay. Sus, si ate naman nagtampo agad. Hindi yung tampo, no? O ayan, umiinit na naman agad ulo mo. Sabayan mo na kami kumain, Sedi. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Paborito mo. Ay, sige po. Ayan, kanin. Kukuha kita ng ulam sa kaldero. Teka, Nasaan po si Grace? Tapos ang kumain, natutulog na. ang sabihin mo nag-inarte kasi ayaw ng ulam. Kaya ayun, natulog na lang. Oh, Sedi, ulam mo. Ay, salamat po. Alam mo namang hindi kumakain ng isda yun, yan pa talagang niluto mo. Ano namang masama sa niluto ko? Sarap-sarap kaya ng sinigang na bangus. Saka namimiss ko na mag-isda. Ilang araw na tayong kumakain ng processed food. Hindi na yun healthy, no? Dapat dyan sa anak mo, tinuturuan mong kumain ng masustansya. Huwag mong kinukumpara yung bunso ko sa ate niya. Sabihin mo, sinanay mo sa kapritsyo. Ay naku Randy, masyado kang madaldal. Kumain ka na lang dyan. Kakain talaga ako. Kain ka lang ng kain ha. Alam ko pagod ka sa pag-aaral. Tanda-tanda na niyang si Sedi pero binibaby mo pa rin. Sinong gusto mong bebein ko? Ikaw. Ikaw sumusobra ka na ha. Kalma. Masyado kang maingay eh. Nakakainis ka kasi. Nay, Tito Randy, wag na po kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Sorry pamangkin. Ito kasing nanay mo masyadong palengkera. Ako pa talaga yung palingkera, ikaw tong nauna. Wag na nga raw mag-away, sabi ng anak mo. Nasa harap tayo ng pagkain, di ba? Kahit na nasa harap tayo ng presidente, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ay, bahala ka na nga dyan. Si Sedi na lang kakausapin ko. Kumusta naman school mo? Okay lang po. Ay, binigay na po pala yung class card namin para sa unang semester. Gusto niyo po makita? Sige, dali. Patingin ako. Teka, kunin ko lang po sa bag. Pwede namang mamaya na lang yan. Pwede rin namang mamaya ka na lang mag-side comment dyan, ate. Kita mong excited lang yung anak mo. Masyado ka. Ay, talaga naman. Ito po tingnan niyo, Tito. Ay, panalo! Ang tataas na mga grado, walang palakol. Galing-galing naman ang pamangkin ko. Salamat po, Tito. Tsamba lang yan. Anong tsamba ka dyan? Tingnan mo nga lahat nasa uno. Alam mo ba ibig sabihin yan sa grading system ng college? Mataas yan. Dapat lang. Sayang naman yung pagpapaaral mo dyan kay Sedi kung magiging palakol yung mga grado niyan. Hindi sayang yon, no? Matalino kaya anak mo. Malamang, mana yan sa akin. Ayaw ko na lang mag-talk. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay kung bakla ka. Mabuti pa, alis na ako. Tapos na rin naman akong kumain eh. Bahala na kayo magtsuhin dyan. Kita mo tong nanay mo. Dinamay na naman kabaklaan ko. Pagpasensyahan niyo na lang po si Nanay. Ano pa nga ba? Pero masaya pa rin ako. Kasi ang ganda ng mga grado mo, oh? Salamat po. Pinagsisikapan ko talaga mag-aral ng mabuti. Para naman hindi sayang yung mga ginagastos niyo sa akin. Hindi naman ako nanginginayang doon. Pero mabuti pa rin na mag-aral ka ng mabuti. Tandaan mo na yan lang edukasyon may ipapamana namin sa'yo. May sasalba ka niyan pagdating ng panahon. Kaya tuloy-tuloy mo na pagbutihin pag-aaral mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito. O siya, kumain ka na. Damihan mo kain. Marami akong sinaing. Papadudot pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ang mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa sa amin ni Tito Randy. Siya ang inspirasyon ko at kahit na sinabi niya sa akin na sapat na ang makapagtapos ako para matulungan ko ang aming pamilya. Para sa akin ay parte na siya ng pamilyang gusto kong tulungan pagdating ng panahon. Mahal na mahal ko siya na para bang tunay na magulang kahit na hindi pareho ang trato naming magkapatid sa kanya. Hindi kasi close ang kapatid ko kay Tito Randy. Mas close ito kay nanay kaya pati ugali ng nanay namin ay namana na rin niya. May pagkamasungit siya sa amin ang tiyuhin ko, bagay na pareho na lang din naming pinagpapasensyahan noong una dahil bata pa siya.
Pero habang tumatanda ay mas nakita ko na carbon copy talaga siya ni nanay sa pananalita at sa kilos. Kahit na si Tito Randy ang bumubuhay sa amin ng mga panahong yon, malimit pa rin siyang iniinsulto ni nanay, lalo na pag wala siya sa mood. Ako na lang ang nahihiya at nasasaktan kapag lumalabas na parang napakawalang utang na loob ng sarili kong ina. Sinabi na lang ng tiyuhin ko na intindihin ko ang nanay dahil baka may pinagdaraanan ng mga panahong yon. Kaya yun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Ate Mirna, lasing ka ba? Hindi nakainom lang. Nakainom lang daw, pero sa itsura mo mukhang nakarami ka. Ay, kalabaw! Nay! Ano po nangyari sa inyo? Nanay mo, hinahalikan yung sahig. Halika, tulungan mo ko para may upo natin siya sa bangko. Sige po. Bigat mo, te. Ano ka mo? Hindi ako pabigat Sabi ko, bigat mo. O ayan, umupo ka nga muna. Yabang mo naman, porke ikaw nagpapakain sa amin at nagpapaaral sa mga anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pinagmamayabang. Meron. Kasasabi mo lang na pabigat ako. Nay, hindi po sinabi ni Tito yun. Mas paniniwalaan mo pa yung bakalang yan kesa sa akin na nanay mo? Pati ka naman inirin niya Sa matres ko ikaw lumabas. Wala namang matres yung bakalang yan. Naku, pagsabihan mo yung nanay mo, Sedi. Kundi mababangasan ko na yan kahit lasing yan. Pasensya na po kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya huwag ka nang magtampo. Mabuti pa, manahimik ka na lang kesa magsabi ka ng totoo. Tagal-tagal ko ng bakla, hanggang ngayon issue pa rin sa'yo. Hirap sa'yo. Tagal-tagal mo nang ang bakla na o-offend ka pa. Sinong di ma-offend? Sige nga. Masyado ka lang balat sibuyas. Nay, Tito, wag na po kayo mag-away. Yan kasing nanay mo. Akala mo kung sino magsalita. Pasensya na po ulit. Nay, bakit ba kayo nag-inom? Gusto ko lang naman maglibang-libang. Masama ba yun? Hindi masama kung gusto mo lang maglibang-libang. Pero masama sa atay yung alak na iniinom mo. Baka akala mo hindi namin napapansin na lagi ka na lang umiinom, ate ha? Naano ka ba ng atay ko? Saka doktor ka ba? Para sabihing masama yung pag-inom ko? Hindi, pero yung kakilala ko, kamamatay lang naman sa kanser sa atay dahil dating manginginom yon. Hindi pa ako mamamatay. Masamang damo to. Hala siya. Concern lang naman sa'yo si Tito, kaya kanya pinagsasabihan. Ako rin, concern sa inyo. At ayoko na may mangyaring masama sa inyo. Ayos lang ako, pati yung atay ko. Kaya huwag kayong masyadong pakialamero. Ngayon na nga lang ako nag-i-enjoy kasamang mga kaibigan ko. Kokontrahin nyo pa? Baka nakakalimutan nyo. Hindi ko to nagawa nung araw dahil maaga akong nagtrabaho at pinanganak kita, Sedi. Isisisi mo na naman sa amin yung kaharutan mo. Ay talaga? Eh sinong sisisihin ko kung hindi kayo? Ewan ko sa'yo, ate. Mabuti pa matulog ka na para may masmasan ka. Ayoko matulog! Gusto ko pang uminom! Nasa bahay na po kayo, wala na kayo sa inuman. Basta! Gusto ko pang uminom! Hinahanap pa ng katawan ko ang alak. Mukhang nasiraan na tong nanay mo. Ay, sinabi niyo pa. Papa Dudut, sobrang dismayado na ako sa pinapagawa ng nanay ko sa buhay niya ng mga panahong yon. At napadalas pa nga ang mga pag-inom at paglabas niya kasama ang mga kaibigan niya.
Siyempre hindi namin mapigilang mag-alala sa kanya dahil kilala namin siya na bigay todo sa pag-inom. At ang paulit-ulit niyang kinakatuwiran ay in-enjoy lang naman niya ang mga bagay na hindi niya raw nagawa noong dalaga pa siya. Lagi niyang sinasabi na mas marami pa sana siyang bagay na nagawa kung hindi siya nabuntis sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng matinding kalungkutan lalo na at ako na naman ang sinisisi niya kung bakit maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Nandun yung muli akong nalugmok dahil akala ko ay masasanay na lamang ako sa mga panunumbat niya sa akin. Pero laging sinasabi ni Tito Randy na wala akong kasalanan. At kung may dapat sisihin dito ay walang iba kundi ang nanay at ang tatay ko. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin mapigilang madismaya sa mismong sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 4 na taon at nakapagtapos ako sa kurso kong nursing noong 2014. Ginamit ko ang mga nalalabing buwan ng parehong taon na yon para mag-review sa pagkuha ng lisensya. Noong sumunod na taon ay nag-exam ako at nakapasa kaya naging ganap na akong nurse. Nagporsige talaga ako para makapag-apply sa mga ospital dito sa lugar namin. At kahit inabot ng 5 buwan ay nagbunga pa rin naman ang pagsisikap at pagtsatsaga ko. Proud na proud sa akin si Tito Randy dahil natupad na raw ang matagal niyang pangarap para sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Alam niya kasi, Papa Dudut, na mahalaga ang edukasyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin hanggang matanim yon sa isip ko. Kaya nakapagtapos ako. Sa pagpapatuloy ng panibago kong pakikipagsapalaran sa buhay bilang empleyado, ay masasabi kong hindi pala ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Lalo na sa propesyon ko bilang isang nurse na hindi na nga kataasan ng sweldo pero doble naman ang pagod. Tapos pag uwi ko sa bahay ay hindi rin ako makapagpahinga dahil sa bunganga ng nanay ko. Ito lang? Ito lang mabibigay mo sa akin? Opo, Nay. Sorry po Yan lang po kasi ang sinweldo ko. Ano mabibili nitong kakarampot na sweldo mo, Aber? Alam mo naman na nagtataasan ng mga bilihin ngayon tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin? Alam ko naman po yun. Pero yan lang po kasi talaga yung kabuuan ng sweldo ko Maniwala ako sa'yo. Baka nagsisinungaling ka lang dyan, ha? Baka meron pa dyan. Pinagtataguan mo lang ako. Bakit ko naman po gagawin yun? Baka nagmana ka dun sa ugali ng tsuhin mong bakla. Oh, bakit nasali na naman ang kabaklaan ko dyan, ate? Tito, nandyan po pala kayo. Oo, kagagaling ko lang sa banyo. Tapos narinig ko na agad yung bunganga ng nanay mo. Naghugas ka ba ng kamay mo? Aba, oo naman. Baka nga mas marumi pa yung bibig mo kaysa sa kamay ko Talaga naman? Ano na naman ba kasing problema mo? Bakit pinagagalitan mo na naman si Sedi? Sinong di magagalit? Tignan mo nga kung magkano lang tong sweldo na binigay niyang magaling mong pamangkin sa akin. Oh, bakit di ka nalang magpasalamat na may binigay siya sa'yo? Pasasalamatan mo ba yung kakarampot na yan? Yan na po talaga yung kabuuan ng sweldo ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. At bakit hindi ka maniniwala? Siyempre, baka may tinatago pa yung pamangkin mo. Kung meron man, karapatan na niya yun. Dahil pinaghirapan niyang kitain yung sweldo niya. Hirap kaya ng trabaho ni Sedi, tapos napaka-reklamador mo pa. Ako pa talagang reklamador? Alangan namang ako, ate. May karapatan naman ako magreklamo kasi ako yung nahihirapang mag-budget. Marami pa tayong pinagkakagastusan. Baka lang akala nyo wala. Alam naman po naming marami. Pero sana maintindihan nyo na hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko bilang nurse. Kung bakit kasi yan pa yung kursong kinuha mo noon sa kolehiyo, mababa naman pala magiging sweldo mo. Kahit kailan mahina ka talaga. Ay, Ate Mirna. Parang di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo sa anak mo, ha? At bakit?
Nakuha mo pa talaga magtanong? Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, palagay mo sa akin, bingi? Hindi, pero sariling anak mo, pinagsasalitaan mo ng ganyan? Kung ikaw kaya pumalit sa posisyon ni Sedi, ikaw mag-nurse doon para malaman mo na hindi madali ginagawa niya. Tapos ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan sa anak mo? Wala namang mali sa sinabi ko. Kung nasaktan si Sedi, problema niya na yon. Saka ayaw mo nun? Alam niyang pamangkin mo na hindi maganda yung trabaho niya. Nasa kanya na lang yun kung maghahanap siya ng ibang trabaho. Yung mas malaki ang sweldo. Mag-abroad ka kaya, Sedi? Po? Doon ka mag-nurse. Huwag dito sa atin. Sigurado tiba-tiba suswelduhin mo doon. Baka nakakalimutan mo nagsisimula pala magtrabaho si Sedi. Hayaan mo muna siya. Huwag kang masyadong madera dyan. Hindi naman tayo nagugutuman eh. May trabaho ako, kaya makakapag-ambag din ako. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo, kulang pa yan sa pamamakla mo. Nay, tumigil na nga po kayo. Sumusobra na po kayo eh. At bakit? Totoo naman ang sinabi ko ba? Totoo man o hindi, matuto naman po kayo mahiya kay Tito Randy. Kung makapagsalita kayo sa kanya, parang hindi niya tayo binuhay at sinuportahan ng mahabang panahon na. Ipapaalala ko lang sa inyo na siya ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko. Lagi tayong iniisip at inuuna ni Tito. Tapos wala na kayong ibang sinabi sa kanya kundi pang iinsulto at masasakit na salita. Matuto naman po kayong mahiya, Nay. Hindi maganda yung ugali niyo. Papadudot na tameme sina nanay at Tito Randy dahil sa mga sinabi ko. In my defense ay hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil matagal ko rin namang kinimkim na huwag masagot ng ganon ng nanay ko. Pero sumobra na siya ng mga panahong yon, Papadudot. Naawa na ako sa tiyuhin ko dahil lagi na lang niyang iniinsulto. At napapagod na rin ako sa tuwing nagtatalo sila na akala mo mga bata pa. Sa kabila ng lahat ay alam ko naman na walang perpektong pamilya. Lahat ay may kapintasan. Lahat may kakulangan. Maswerte na lamang ako dahil may isa akong Tito Randy na handang magtangkol sa akin sa nanay ko. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga ng isang magulang na hindi nabigay ng sapat sa akin ng nanay ko dahil na rin sa ugali niya. Kaya nga nakaya kong magpatuloy sa buhay dahil nasa tabi ko ang tiyuhin ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Tito Randy dahil pinalakas niya ang loob ko sa mga panahon na nalulugmok ako. Pero habang nagtatagal ako sa trabaho, unti-unti kong na-realize na siguro'y tama nga si nanay. Mas may future ako kung sa ibang bansa ako magtatrabaho. Pero hindi pa ako desidido na mga panahong yon dahil nga natatakot pa rin ako sa mga posibleng mangyari, Papadudot. Marami akong what if sa buhay. What if mabigo ako sa pag-iibang bansa ko? What if may mangyari sa akin doon habang malayo sa pamilya ko, vice versa? Lahat ng yon ay kinuwento ko kay Tito at pinayuhan niya ako na nagpalakas ng loob ko. Sa huli, tinulungan niya rin akong mag-asikaso ng requirements para makalipad ako papunta ng London. Kaya lang noong sumunod na taong 2017 ay na-stroke ang pinakamamahal kong tiyuhin, Papadudot. Kumusta na yung pag-aasikaso mo ng requirements? Okay naman po pero parang ayoko na pong umalis. Ha? Bakit naman? Gusto ko kayong alagaan eh. Paano ko yun magagawa kung aalis ako? Pero sayang naman yung oportunidad. Ayos lang naman ako. Kalahati lang naman ng katawan ko yung paralisado. Tingnan mo, nakakapagsalita pa ako. Nagagalaw ko pa yung kaliwa kong kamay.
Oo nga po, pero ayoko pa rin. Gusto ko kayong alagaan katulad ng pag-aalaga niyo sa akin nung bata ako. Sa totoo lang, ayaw din naman talaga kitang umalis. Baka pag wala ka na rito, mas mahirapan ako. Alam mo namang hindi ko mahinga ng tulong ang nanay at kapatid mo, di ba? Kaya nga po mas lalo ko kayong ayaw iwanan. Ngayon pa na may sakit kayo. Pero baka magalit sa'yo yung nanay mo. Gustong gusto pa naman nun na mag-abroad ka. Kakausapin ko na lang po si nanay. Tsaka kung tutuusin, may maayos naman akong trabaho dito sa atin eh. Pagtsatsagaan ko na lang po muna yon, tapos maghahanap na lang ako ng sideline. Kakayanin mo ba? Umaabot nga ng 12 oras yung duty mo sa ospital. Minsan, lagpas pa, kaya wala ka ng maayos na tulog. Ayos lang naman po ako. Alagaan mo pa rin ang sarili mo. Mahirap na yung ikaw ang sunod na magkasakit. Paano kita maaalagaan? Baldado na ako. Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yun. Malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Sa ngayon, importante po na magpalakas kayo. Hindi ako sanay na makita kayong ganyan eh. Hindi rin naman ako sanay na nakaratay lang sa higaan. Kaso, anong magagawa ko? Ay, natatakot ako na baka hanggang dito na lang yung buhay ko. Ayoko pang mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay. Sana nga, ganun lang kadali sabihin yun. Pero nararamdaman kong nangihina na yung katawan ko. Natatakot ako na baka isang araw hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi po mangyayari yan. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana gumaling na kayo. Ayoko pa kayo mawala kaya sana lumaban pa po kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling sumuko Saka gusto ko pa kayong makasama hanggang pagtanda ko. Ikaw, yung kapatid mo, saka yung nanay nyo na kahit lagi kaming nag-aaway, mahal na mahal ko pa rin. Siyempre, kapatid ko yun Mahal na mahal din po namin kayo, Tito. Salamat kung ganun. Ay, na-realize ko na napakaswerte ko dahil kahit di ako biniyayaan ng sariling anak, meron naman akong mabait na pamangkin sa katauhan mo, Sedi. Sana huwag kang magbago ng ugali kahit na lumipas ang mahabang panahon at hindi mo na ako kasama. Opo, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Pero sana kahit na lumipas ang mahabang panahon, kasama pa rin namin kayo. Gusto ko rin naman yan. Kaso, hindi ko hawak ang buhay ko. Pero, ayoko naman malungkot kayo. Lalong-lalo ka na. Sakaling mangyari yung di natin inaasahan. Gusto ko magpatuloy ka pa rin sa buhay. Tuparin mo pa rin yung pangarap mo. Mas magiging masaya ako pag ginawa mo yun. Kaya mangako ka. Mangako ka sa akin. Pangako po. Gagawin ko lahat ng mga sinabi nyo. Mabuti kung ganun. Lagi mong tandaan na pinagmamalaki kita, Sedi. Papadudot noong taong ding yon ay nagsuffer sa pangalawang stroke niya si Tito Randy. Doon na nga siya tuluyang naging lantang gulay at isang gabi makalipas ang 2 linggo. Mula nang ma-stroke siya ulit ay hindi na nagising pa mula sa pagkakatulog ang pinakamamahal kong tiyuhin. Ang sakit. Sobrang sakit na iwanan niya dahil pakiramdam ko ay napakabilis ng mga pangyayari. Yun bang tipong hindi ko pa na ibabalik sa kanyang lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin at sa pamilya namin. Tapos ay binawi agad siya sa amin. Ang unfair lang, Papadudot.
Sa kabila ng lahat ay lagi ko na lang iniisip ang mga masasaya at mabubuting bagay at sitwasyon. Nakasama ko ang tito ko noong nabubuhay pa lamang siya. Pag ginagawa ko yon ay nagkakaroon ako ng lakas para makapagpatuloy. Kaya nga noong sumunod na taon ng 2018 ay tinuloy ko ang plano kong pagpunta sa London para mag-OFW. Mahal na mahal ko ang Tito Randy ko, Papa Dudut, at alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon ay pinagmamalaki niya ako tulad ng palagi niyang sinasabi sa akin. Malungkot na maaga siyang kinuha sa piling namin pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sa ilang taon na ibinigay niya para makasama namin ang pinakamamahal kong tito. Hinding-hindi ko siya makakalimutan at palagi siyang laman ng puso ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. Malaking bagay po sa akin na mapakinggan sa Barangay Love Stories ang sarili kong storya. God bless po and more power sa inyo dyan sa Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Sedi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.